Yo, 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 what's up? It's me, your boy, EJ Motherfucking Power at andito ulit tayo sa MC Marathon. Presents mga battles ni Apex at ngayon, isa na namang historical battle ang mapapanood natin. Para sa akin, malalagay ko to sa isa sa mga top 5 battles ni Apex or pwede ko rin sabihin top 5 battles ko to sa Isa sa top 5 battles ko na sa mga battles ng flip top. Sobrang iconic ng laban na to, sobrang historical. Uh, sobrang tumatak tong laban na to, ang daming elemento ang na-introduce dito sa laban na to. At ito ang Balakid versus Apex na nangyari nung Universikulo 1, pinakaunang Universikulo na nangyari sa B-side. Grabe, dito rin naganap yung yung 2x2 finals. Grabe, sobrang solid tong event na to. Walang tapon yung mga laban. Yun lang masasabi ko. Alam ko dito rin nangyari yung Tipsy the Notorious, Target Badang, Delo Righteous One. Hindi ko na maalala yung iba pero sobrang solid ng event na to. isa sa mga paborito kong naging event ng flip top to, yung pinakaunang Universikulo. Pero yun, shoutouts nga pala sa distinctive clothing para susuot ko ngayon. Yun, search nyo lang sa sa Facebook, distinctive clothing. And yun, message nyo lang sila kung gusto nyo umiscore ng mga damit nila, mga acid wash na t-shirt na oversize, sobrang solid, sobrang komportable sa katawan. Yun lang masasabi ko. Yun, bago tayo magsimula, shoutouts na muna natin mga nanonood ngayon. Total Easter Sunday ngayon dyan. So, J. Ogahayon, kay Ryan C, kay Mercarlo Pareño, kay Phil Rap Music na hindi daw ako nag-shoutout, sorry naman. Kay Claire Mendiola, Emmanuel Barola, JD Giron, Wo Morales, Iglesia ni Manalo Cult 1914, at kay Talart. Okay. Yun, simulan natin panoorin. Balakid versus Apex. Those finals, B-side, magigayo! Malaking shoutouts webcams, malaking shoutouts Boom Bap Fridays, B-side, para sa venue. Malaking shoutouts SSO Clothing. Alala ko yan. May ganyan akong t-shirt. Nung time na hindi ko pa ma-afford bumili ng shirt. Kasi high school pa lang yata ako niyan. Ang nangyari, pina-arbor sa akin ni Tipsy D yung may t-shirt ako Mandirigmang MC na kulay black naman. Tapos pina-arbor na lang sa akin ni Tipsy D kasi dati sponsor parang hindi sponsor pero parang affiliated yung SSO Clothing dati sa sa flip top. Ewan ko ba't hindi na ngayon. Easy lang. Sa kanan, mula Cavite pa, representing themselves, the farm, at batch 1, magingay para kay Balakid. This track has been censored in accordance to the anti-cybercrime law. Thank you. Shoutout kay Apex, a.k.a. Mark Cadiente. Yo! Sa kaliwa, mula Valenzuela naman, representing Hot Selling Records, magingay para kay Apex. Para ko pamparato. Kung sa tingin mo puro patawa lamang ako, yun ang akala mo. Para lang daw kasi naglalaro. Sukat ang mga linya na parang nagtatato. Kay Balakid, a.k.a. Alan Enriquez. Alan Enriquez pala, totoo.
Totoong pangalan ni Balakid, Allen eh, Allen. Yo! Games, 5 minuto kay Balakid. Laro, sukat ang mga linya na parang nagtatato. Allen Enriquez. Ano no, nga pala, itong laban na to, hindi ko alam kung first time sa history ng buong battle rap, pero first time sa history ng flip top na gagawin yung format ng laban na to. 1 round lang siya pero 5-minute round siya. Usually dati kasi pumapatak lang ng 90 seconds to 2 minutes ang isang round ng battle every round. So yung yung common format ng battle rap dati 3 rounds tas tig to 2 minutes na yung max. Etong laban na to ginawa niya is 1 round lang siya pero mahaba, 5 minutes or more siguro. Ngayon kasi kahit 3 rounds parang 5 minutes yun na yung 1 round na ng ng buong ng isang 3 round alam mo yun. So pero ito 1 round lang siya, 1 rounder battle lang siya. So marami pwedeng laruin sa na to, sa format na to. Ako personally gusto ko siya matry kasi una sa lahat less less pressure siya dahil isang round lang yung sasauluhin mo, pero kailangan mong masiksik na lahat dun sa 1 round na yun eh. Kailangan mo nang masabi lahat ng gusto mong sabihin, connecta mo na yung mga angulo na gagamitin mo. Alam mo yun? Pero interesting siya na gawin, na itry, yun lang. Shoutouts kay Apex, props kay Apex. Kasi last time, 'di ba, ni-review natin yung laban niya kay Aklas. Yun namang laban niya kay Aklas, 4 round yung ginawa nila. 4 rounds. So, yeah, ibang format na naman tong ginawa ni Apex dito. Yo! Games, 5 minuto kay Balakid. Baka mag-choke. Ito kasi yung battle niya after niya magkalaban sila Looney tsaka si Delo, which is yun nga nag-choke siya doon. Baka mag-choke. Ito na ang pagbabalik at pagpapaumanhin kong matino. Ang labang to ay alay ko sa lahat ng aking nabigo. Marami pa akong ipagkakamali kasi nga bago lang. Minsan parang tanga lang kasi nga tao lang. Minsan parang tanga lang kanta ni Delen, tas tao lang kanta ni Looney. Kasi nga, tong laban na to, ito yung laban niya after niya makalaban si Delo tsaka si Looney sa Ahon 3. Pero hindi ko ipinagluksa. Pinag-aralan ko ang kahapon. Wala yan sa baba ng pagkadapa, kundi sa taas ng pagbangon. Kaya naman sa labang to, alam yung B stays high. Parang first 5 letters lang nakapilido niya yung C-A die. Kaya pala binanggit niya yung ang ganda nung ginawang strategy ni Balakid dito kasi binanggit niya muna yung pangalan yung totoong pangalan ni Apex doon sa intro pa lang para makarelate na agad yung tao. Lalo sa mga well, kung hip-hop ka talaga, battle rap fan ka talaga, alam mo na yung parang alam mo na yung totoong pangalan ni Apex. Pero sa mga parang casual fans lang, magandang strategy yung ginawa niya para mag-gets yung bar niya na to. Ano, Bex? Kaya pa? Baka napasubo ka lang. Dito nagsimula yung niya, yung iconic tagline niya na yan. Sinecheck ko lang, baka gusto niya sumuko na lang. Kasi itong pagbigkas kong banayad, sa kanya intense na to. Kahit mag-bench press pa, di nalalakas tong pecs na to. Pecs, pectoral muscle, pag nagbe-bench press.
Kasi itong pagbigkas kong banayad, sa kanya intense na to. Kahit mag-bench press pa, di nalalakas tong pecs na to. Kung ano ka nung ahon, ganyan ka pa rin sa battle ring. Ikaw lang ang pecs man na hindi promising. Kaya sa paglalayag ng lyricismo sa flip top, ito ang best anchor. Dahil tong ape na to kahit may KZ sa pangalan, walang X factor. Napaka-relevant nung panahon na yan dahil si KZ Tandingan panalo sa X Factor. Ang galing niya kung paano niya kung paano niya nakonekta yung mga impormasyon na yun. Tapos nagawa niya ng isang napakagandang bara. X factor. Palibhasa, kontento ka na sa chismis at kakornihan. Kalidad hindi tumataas. Ako kahit piliti ko magpaka-corny, technical ang lumalabas. Sample. Pang short time lang ba yung jowa mo o siya na ba yung pangkasal? Sa dami mo kasing babae parang bagsak presyo ng laman. Pilyo ka lang talaga. Kalibugay in action mo. Tuloy di mo mabanlawan ang mantsa sa relasyon nyo. Ano daw? Ang sabi ko, pang short time lang ba yung jowa mo? Ocean na ba yung pangkasal? Sa dami mo kasing babae parang sale ng laman. Nautical lang talaga. Kalibugay in action mo. Tuloy di mo marines ang mantsa sa relasyon nyo. Tamo, hanggang freestyle ka lang. Lalim ko, karagatan to. Kaya kahit seaman ka pa, lulubog ka sa barko. Nung panahon na yan, ang lakas na ng na yan. Ang lakas na ng punchline na yun. Dahil si Balakid yung pinakaunang gumawa nun na nilaro niya yung wordplay na na barko. Alam mo yun, bihira pa lang yung gumagawa nun dati. Ngayon parang na-overuse na yung yung barko, ganto ganyan. Alam mo yun. Yung wordplay na yung barko, tas barko, masyado nang overused ngayon. Pero nung panahon na to, first time niyang ginamit. Ang lakas sa pandinig. Napaka-simple. Napakadaling magets, pero ang bigat. Ramdam mo yung bigat. Kaya anong laman ko sa'yo, huwag mo nang itanong, pagkat walang nagbago sa estilo mong dekahon. Kaya paano tatama yung torpedo mo, ang slow mo. Pag bars ko nag-overdrive, iwan yung jokes mo. Eraserhead reference. Nagbago sa estilo mo. Kaya Kahit nung laban niya ay Looney, nag-Eraserhead reference din siya yung maling akala, yun yung pinaka-punchline niya, mas marami pang namatay kay Balakid kaysa sa maling akala. Posible kayang ano sa tingin niyo? Posible kayang leftover bar niya to nung kasi 'di ba nag-choke siya sa battle nila ni Looney. Like wala siya na spit sa round 3. Posible kayang para dun to, itong line na to, yung Eraserhead Eraserhead track na reference niya. Posible kayang para kay Looney to, tas niya na lang, nahugot niya na lang ulit dito na pwede pa palang gamitin to kay Apex. Posible, no? Di naman masama yun na parang, pero posibleng leftover bars niya to dun. seaman ka pa, lulubog ka sa barko. Kaya anong laman ko sa'yo, huwag mo nang itanong, pagkat walang nagbago sa estilo mong dekahon. Kaya paano tatama yung torpedo mo, ang slow mo. Pag bars ko nag-overdrive, iwan yung jokes mo. Actually, hindi. Kasi may nabanggit niya yung torpedo, which is sa dagat yun Kasi nga alam niyo yung seaman si Apex. So nagamit niya yung salit ng torpedo na applicable kay Apex. Posibleng posibleng hindi naman.
Kaya anong laman ko sa'yo, huwag mo nang itanong, pagkat walang nagbago sa estilo mong dekahon. Kaya paano tatama yung torpedo mo, ang slow mo. Pag bars ko nag-overdrive, iwan yung jokes mo. Kaya sige, kayo na mamusga. Bars over jokes? O jokes over bars? Sa totoo lang, di dapat yan ang pagbanggain natin. May maganda't pangit sa pareho ang husgahan pagkamalikhain. Hindi ako kontra sa komedyante. Kontra ako sa komedyanteng pabaya. Hindi na nga seryoso ang banat, seryosohin mo naman ang pagkatha. Dahil oo, ako'y natatawa. Ganda ng punto na yan. Hindi ako kontra sa komedyante. Kontra ako sa komedyanteng pabaya. Hindi na nga seryoso ang banat, seryosohin mo naman ang pagkatha. Dahil oo, ako'y natatawa sa estilo mong nakakatawa. Pero di ako natutuwa kasi nakakatanga. Napag-iwanan ka na, sadyang mabagal ang pag-usad. Napag-iwanan ka na sa pag-angat, napakakupad. Napag-iwanan ka na, tila gumagapang paahon. Ito yata yung nabili ni Abrang kakwentuhang bagong. Speaking of Abra, balita ko, nag-develop ng relasyon yung dalawa. Dati contemporaries kayo, ngayon groupie ka na lang niya. Kung makadikit ka kasi kay Abra, parang stan lang. Tuloy kahit di siya sharpshooter na chichismis na marksman. Pero ito atin. Alam nyo, ito yung maganda kasi actually taon na siguro yung huling beses ko napanood to ng totoan talaga. Like yung very first time ko napanood to. May mga line na ako hindi magets kasi siguro hindi ko pa masyadong gets yung terminolohiya na yun kasi nga yung tawag dito yung vocabulary ko hindi pa ganun kalawak. Pero ngayon na parang okay, nagigets ko na siya na ba't niya nasabi yung yung bara na yun. Katulad nitong marksman, sharpshooter, marksman, tas marksman na parang lalaki ni Apex. Contemporaries kayo, ngayon groupie ka na lang niya. Kung makadikit ka kasi kay Abra, parang stan lang. Tuloy kahit di siya sharpshooter na chichismis na marksman. Pero ito natin lang. Bukod sa sustento niya sa iyong panghalaman mo, ilang punchlines ang binigay niya sa iyo para sa labang to. Kung sa bagay, quits lang naman. Sa gigs kasi ni Abra, itong dakilang hype man. Ganito siya, oh. Itaas ang inyong gamit, sa akin nyo na ilapit at gagawin kong topic. Itaas ang inyong gamit, sa akin... Pwe! Natuto ka lang mag-freestyle? Feeling mo singgaling mo na si Supernatural? Freestyle mo, aral sa kanya, Supernatural. Tapos harap ka sa tulad ko ang pagiging Supernatural. Pagkatanggal ko ng kaluluwa mo, yun ang Supernatural! Isa pa yan sa mga na-introduce na na style ni Balakid, yung quadruple meaning type shit na isa sa mga inintroduce niya na technique dito sa laban na to. Unang beses ko napainggan to, like hindi ko akalain na magigets ko dahil napaka-complex ng pagkaagawa, pero nagawa niyang simple, yung napakadaling i-absorb ng mga kahit yung casual fan lang na solid, and napakadaming gumaya nitong na to, nung technique na to. Hanggang ngayon, feeling ko hanggang ngayon ginagawa pa rin ng mga rookie. Sa flip top, ginagawa pa rin naman siya. Bihira nga lang. Pero after nitong na to, laban na to, ang daming gumaya ng technique na yan, which is napaka-solid. Genius para sa akin, genius. Yun ang Supernatural! Isa pa. Sa kanya,
Feeling mo singgaling mo na si Supernatural? Freestyle mo aral sa kanya Supernatural. Tapos sa harap ka sa tulad ko ang pagiging Supernatural. Pagkatanggal ko ng kaluluwa mo, yun ang Supernatural. 4 na beses niyang ginamit yung supernatural sa iba't ibang na may iba't ibang meaning. Sino pang ano, 'di ba? Paano yung masasabing hindi genius yung pagkaagawa nun? Yun yung ano parang yun yung nakakahanga doon. Simpleng pang-contest ka lang naman dati. Simpleng pang-contest ka lang naman dati. Na ngayon sa EO nagkampiyon. Ang ibig lang sabihin nun, simpleng pang-contest ka pa rin ngayon. Kaya pasensya tol. Aking tagong galing ngayong gabi sa'yo na ikahon. Mga panira mo'y waring katol na inabo niya ring dragon. Purong gulo ang dulot ng pagsugod ng lunod sa ethanol. Parang pag nag-abot ang hip-hopper at rockista nun sa Mega Mall. Ganto ang tagpo pag nagpalaliman yung baldet balon. Parang nakilaban ang patigasan ang espasol kay Megatron. Grabing rhyme scheme. Makapangyarihan at makatwira ng aming tahol sa megaphone. Kayang baliktarin ang tatsulok at ibagsak ang Pentagon. Pentagon, Malacanang or White House. Alam kong titirahin niya aktivismo ko, siyempre. As if ito'y kapintasan. Pagtatawanan ng pagrarally, sabik naman sa pakinabang. Pwes pasensya ka na ha, kung hindi ako tulad mo, na ang buong buhay umiikot lang sa laughter at pikunan. Ang pangunahin ko kasing kabatel ay ang kanser ng lipunan. Kaya sa loob at labas ng flip-top, alam niyo kung sino ang tunay at palaban. Baon ng utak na mataba, sa utak na malaman. Kaya ngayong panaginip ng alikabok ay propesiya ni Aklas. Kaya ngayong panaginip ng alikabok ay propesiya ni Aklas. Sa gabing tong inuunos kita. Kaya saktong dream match mo to at pinupulbos kita. Nung laban nyo, Ang galing sumilip ng angle ni Balakid. Tapos napapalaki niya at nagagawa niya pa rin ng epektibong punchline. Grabe. Isa sa battle rap genius na talaga to si Balakid. buong batch 1, batong-bato sa mga linya mong sinuka. Daig pa namin ang naiputan ng Adarna habang katitigan si Medusa. Batong-bato. Parang naiputan ng Adarna habang katitigan si Medusa. Nag-introduce na naman siya ng another elements or figure of speech, which is yung hyperbole. Grabe. Ako, mas madalas pa akong ikot sa tinitipid na canvas. Oh my gosh. Quote, canvas. Di ko na kailangang maging singtulin ni Smaglas pagkat sadyang mabigat mga bara ng pantas. Tuwing ako'y nagrarap, nangangalay si Atlas. Buwaba lang ako. Atlas, may hawak ng mundo. Ayan, nangangalay. Dahil sobrang bigat daw ng mga binibitawan niya. Sa hanay nyo, galing Olympus, nag-introduce ng apoy, parang si Prometheus. Tapang at lakas Hercules ang pakikipagbuno. Siniksikong enerhiya ng universo sa aking berso, kaya malabig bang ang kulo. Parang si Prometheus. Tapang at lakas Hercules ang pakikipagbuno. Siniksikong enerhiya ng universo sa aking berso, kaya malabig bang ang kulo. Markado na ang kalendaryo. Handa na ang kapilya. Ngayon na ang burol ng ulo mang puno ng Mark Kapinya. At ang mga labi niya, markang dugo lang sa ground. I made every discount to bring Mark down. Hands down. Ako'y Tandra, sunod-sunod. niya, markang dugo lang sa ground. I made every discount to bring Mark down. Hands down! Ako'y kuro na, ika'y mag-aaral pa. Binigyan kita ng palakol, kaya bagsak na mark ka. Teka lang, nawala yung live.
Wait lang guys ah. Yan. Yan na. Connecting na. Yun, grabe yung round 1 ni Balakid na yun. Ako personally, tangina ngayon ko lang mas na-appreciate yung yung round niya na yun. Knowing na one round lang to, pero alam mo yung feeling na na nasatisfied ka sa pinakita niya. Hindi ka nabitin dahil sobrang siksik nung pinakita niyang sobrang siksik nung pinakita niyang round. Ang daming elemento yung natakel niya. Ang ganda eh. Yung angle hindi bitin. Ewan ko, na niya lahat eh, ng mga pwedeng sabihin kay Apex. Tapos, ang dami niyang na-introduce na bagong elemento dito sa laban na to. And knowing na yung mga elements na na-introduce niya is nagamit in the future sa mga ibang battles. Hanggang ngayon nagagamit, di ba? Wow. Grabe. Yeah, solid round para sa akin kay Balakid. Yan, tingnan natin yung yung round ni Apex. Round lang kasi one round lang. Yo, time! Solid. Yo! Alam niyo na ba talaga yung pangalan nito? Siya si Balakid BLKD. Binalasubas ni Looney, kinaladkad ni Deno. Ganda ng pagkaagawa niya ng acronym dun Walong ni Deno. Siya si Balakid. Napaka-relevant dahil kakatapos lang ng laban ni Balakid kay Looney tsaka Delo. Balakid BLKD. Binalasubas ni Looney, kinaladkad ni Deno. Walong buwan kang walang laban, ngayon bumalik ka na. Dati tsinelas lang suot mo, graduate ka lang, nagkasapatos ka na. College ka na lahat-lahat, wala ka pa rin natitikmang kepyas, tangina para sa akin ng lalanon. Sinabihan mo pang virgin si Crack, tangina mo, ikaw nga yun. Kaya ang hobby mo magjakol, tinan mo yung palad mo, kapal na nakalyo dyan lintek, pag naliligo to sa banyo, may bit-bit, panadyaryo na tik-tik. Oh my gosh. 42 times a day ka pa magjakol, puta masamahin sa health. Habang nagjajakol ng sound trip niya all by myself. Pero pag tungtong daw ng 2012, hindi na daw siya virgin. Naks pare, congrats, tuwan-tuwa na yan. Kunento niya pa sa tatay niya, di tatay niya, naluluwa naman. Sabi ng tatay niya, anak, proud ako sa'yo, ang lupit mo. Sabi naman niya, talaga tayo proud ka sa akin. Pengi naman ng pulbo kasi ang sakit ng puwet ko. Ang galing lang din kung paano yung mga typical jokes or paano ko masasabi yung style ng joke na Apex. Para siyang yung mga nababasa mo na jokes. Pero nagagawa niya ng magandang storytelling dito sa battle. Tapos naatugma. Alam mo yun, parang dad jokes na na alam mo yun, yung mga sinasabi lang sa inuman or sa simpleng tambayan. Tapos dito, nagagamit siya ni Apex ng effective. Tapos natutugma niya pa ng maayos. Yun yung doon na effective doon ng hindi na kompromiso yung yung thought tsaka yung lapag nung punchline. Yung pagiging unpredictable nung mismong bara. Yun yung yun yung nakaka-impress sa ginagawa ni Apex. Kahit sa mga
yung mga nauna niyang laban bago to, parang ginagawa niya na to and nagagawa niya ng ng successful. Ano sa tingin mo? Magpapatawa lang ako rito? Tangina, ipaparanas ko sa'yo ibig sabihin na cruelty. Rap skills mo hindi pa nakakalagpas ng puberty. Ikaw CD, ako USB, ikaw boxing, ako UFC. Tandaan mo, pangakapela ka lang, amateur ka, wala ka sinabi sa true MC. Bibilib lang ako sa'yo pag sumali ka na MC Challenge at mag-champion ka, so malabo na biglaan ka doon na sasabak. Tangina, sa grab bag pa lang, laglag ka na kagad. Hindi mo kasi kaya mag-on the spot, parehas lang kayo nagkaman. Grab bag kasi is yung para siyang freestyle battle dati. Tapos mayroong bag yata, tapos may mga gamit dun sa bag. Tapos kung ano yung mga hugot nilang gamit dun, yun yung topic nila ng freestyle. Parang ganun. Search nyo na lang sa alam ko may mga videos yan sa sa YouTube na mga grab bag freestyle. Alam ko sumasali dati sa ganun sa Apex. Kaya solid din mag-freestyle to sa Apex. Ikaw boxing, ako UFC. Tandaan mo, pangakapela ka lang, amateur ka, wala ka sinabi sa true MC. Bibilib lang ako sa'yo pag sumali ka na MC Challenge at mag-champion ka, so malabo na biglaan ka doon na sasabak. Tangina, sa grab bag pa lang, laglag ka na kagad. Hindi mo kasi kaya mag-on the spot, parehas lang kayo nagkamandag na alayo ng mga sinasabi. Para wala ka na masabi, ang gusto ko na masabi, matulad ka kay Deadpool na mawalan ka na ng labi. Kung freestyle battle to na may beat, knockout ka na pare, madalas ka namin nayain na iabra sa cypher, pero nagbaback-out ka palagi. Wala kang kwenta, katulad ng pinaglalaban mo sa welga, puro ka lamang ingay. Ang gusto mo malalim, pero di ka naman sanay mag-freestyle. Kaya paano naging matibay ang salot na yan? Paano ba yan? Madali ka lalusutan, hindi ka great wall balakid. Bakod ka lang. Ang lakas na loob mo labanan si Lunay. Talo naman nung nag-choke yung hayop na yan, nangulangot na lang. Yes, sir. At bakit ba dismayado yung itsura mo nung laban na yung pagkatapos? Dahil ba hindi ka naturuan ni Nating Els ng maayos? Teacher mo si Nating Els na tropa ni Enigma, nagkataon na malapit silang dalawa at kaya mo lang naman lalabanan sila Lunay at Delo dahil todo request ka sa kanya. Tangina ka, mulat na ako sa ganitong bagay habang minumuta ka pa nun. Kubas ka na balakid parang lumang pantalon, madali lang ako mag-alboroto parang nagulat na dragon. Sunod-sunuran ka kay Nating Els at Enigma, ano na pala mo na ngayon? Bagay nga sa'yo magpaka-underdog kasi tuta ka ng ampon! Ang dami ring mga bara dito ni Apex na parang hindi siya masyadong na-appreciate nung unang nood ko, pero ngayon mas na-appreciate ko siya ngayon. Halimbawa yung line niya kanina na gusto mo malalim pero di ka sanay mag-freestyle. Napaka-common pero ang lakas, bagay na bagay, iba to kay balakid. Tas yung underdog and tuta ng ampon. Simple pero pasok Alam mo 'yan? Magaling ka daw sa klase. Magaling ka daw sa klase. Sabi ng mga bobo mong kaklase. Ang paboritong subject, Matt, tangina yung nasabi, kaya pala kada taon, inuulit mo yung palagi. Pag gumagawa ka ng assignment, napakabilis na sa ganon, makagala ka kagad na maaga sa libis. Tuwan-tuwa sa mga kaganapan, kaso na inis, bigla kasi nag-text yung nanay niya, sabi, anak, umuwi ka na ng alas 10. Teka, may curfew ka pa pala, bulbuling ka na? Pag may laban ka sa flip-top, hatid sundo ka pa? At sa lahat ng aktivista, ikaw lang ang kakaiba. Puta, nagrarally o siya lang mag-isa. Oh my gosh. Pumunta sa May Ayala, doon sa tapat ng Jollibee Umentry. May dala-dalang placard, dagdagan daw ng sauce yung spaghetti. Tumal, pati pagkain nare-reklamo. Pag uwi ng bahay, nag-submit man ng complaint letter sa Senado. Ang sabi
sabi niya, libreng soft drinks para sa masa, parang awa nyo na. Ibaba yung presyo ng 39ers, ang kapal ng mukha. Poser na ralihista, talagang peke ang puta. Paborito niya daw bayani, General Luna. Kala niya katipunan yung Sentinel pag naglalaro siya ng Dota. Si Shay may Maria Clara, ikaw may Tandang Sora. At kahit hindi na ako magpatawa baklakit, panis ka pa rin sa palalimang pagalingan ng letra. Pukin ang inaka, puro ka lang wento, wala rin naman wenta. Puro ka akapela, subukan mo naman may beat at may mga bagay na topic sa lamesa. Natuto ka lang mag-rap sa eskwela, sa kalye pala marami na ako napagdaanan na gera. Ang mga salita ko nagsilbi patalim na lanseta. Grabe. Iba ang ginungud naman ni Apex sa mukha ni Balakid dito is yung rap skills, yung street creds. Yun yung ginungud ni Apex dito, yun yung pinapamukha ni Apex dito kay Balakid, which is ang ginamit na main weapon kanina ni Balakid dito is yung yung smarts, yung paggamit ng wasto sa mga elemento ng battle rap, kung paano niya inaral at ginawa niyang complex lahat ng style. Dito naman kay Apex naman experience at saka yung pagiging street credible niya, yung streetwise, alam mo yon, yung pagiging natural na MC. Pinanganak akong ganito, ikaw inaral mo lang yan, parang ganun yung punto ang ganda. Nananagasa parang bus na ginawang pangkarera. Hindi bababa takbo sa tersera. Pag tinodo mas mabilis pa kay Sonic sa Sega. Tangina mas marami pa namatay kay Apex kaysa doon sa tawiran sa EDSA. Nung unang ahon, isa ka lang fanboy. Kaya paano mo masasabi na ikaw ay ubod ng lupit? Ayaw mo sa mga komedyante pero nakikitawa ka rin pag may laban na makulit. O tumatak sa tao yung salamin mo at mataas mo ng gupit. Yun nga lang, nag-trending ka lang saglit pero ngayon laos ka na ulit. Kaya huwag mo ako yayabangan na meron ka na narating, wala ka datay, huwag ka nang bumatil, mag-judge ka na lang, doon ka lang magaling. At maalala ko nga pala dahil kay Smugglers, nalaman ko na palpak ka. Di ba taga-naay kay, di matapang ka, mahilig sa away yung palalampa. Ikaw si Balakid pero ngayon baka ikahiya niya na ang sariling pangalan niya. Kitang-kita sa video na hindi man lang naharangan ng Balakid si Smugglers nung nalaglag siya. Totoo yun. Kapanood lang natin kasi nung di ba, Smugglers Apex na. Nadaganan ni Smugglers si Balakid nung nalaglag siya sa stage. Niya. Kitang-kita sa video na hindi man lang naharangan ng Balakid si Smugglers nung nalaglag siya. Gawa ka lang sa kahoy at tagpi-tagpingyero. Walang tibay ang Balakid kasi bobo ng karpintero. Sabihin na natin seryoso ka sa akin pero paglalaruan ko lamang ang Balakid na to. Patintero! Idol ka ng iba. Naglalalim-laliman ka pa, gago, para kang tanga. Isip batang hinahangaan yung Balakid, magaling lang sa harangan daga. Nililinlang mo lang ang mga tao para kang long hair na bayot. Wala kang killer instinct, wala ba dyan kahit konting panakot? Sa Apex ako at si Balakid ka lang, kaya hindi mo ako maaabot kahit magdoble sa kayod. Isa ka mababang uri ng nilalang, Balakid, madali ka lang lampasan. Over the bakod! How ironic na one round lang siya pero pairamdam mo tangina 3 rounds yung 3 rounds yung nabuo mong parang 3 rounds yung vibe ng battle na to. 3 rounds yung nabigay niyang satisfaction. Damn. Salute sa sa dalawang na to, mga MC. Isa sa mga alam mo yun, dalawa sa mga iniidolo kong MC. Damn. So ayun nga yung naging laban. Ginawang weapon ng dalawang to. Si Balakid, ang ginamit niyang weapon is yung talino. Alam mo yun, pinakita niya na inaral niya ng mabuti yung elemento ng battle rap,
Yung hip-hop itself also, ginamit niya ring ano yun, sandata. Pinakita niya kung paano tamang at wastong pagsulat ng mga battle, alam mo yung material sa battle rap. Ginamitan niya ng talino. While si Apex naman is ginamitan niya ng pagiging natural niya. Yung, alam mo yun, pinanganak siya para dito. Natural siya. And yung experience, mas nauna ako sa'yo. Nauna akong, alam mo yun, mas nauna ako sa'yo. Mas nauna ako kaysa sa'yo dito sa na to, sa field na to. Ginamitan niya ng rap skill. Alam mo yun? Yung rap skill kasi yan eh. Pwede mo siyang aralin, pero iba pag natural siya sa'yo. Yung pinanganak ang ganun. And also, yung jokes, syempre. Yun yung isa sa mga din. Nilamang ni Apex kay Balakid. Siguro nare-recent si ako dito, recent si bias ako ngayon. Pero feeling ko actually parang sobrang tabla ng laban na to eh. Siguro dahil kasi isang round lang yung pagbabasihan mo. Siguro mas madali kung 3 rounds dahil may alam mo yun, may mga ibang rounds ka na pagbabasihan. Pero ito isang round lang. Nagbigay silang dalawa ng ng tag-isang solid na round na parang tangina sinong panalo dito. Ang lakas ng binigay nilang pareho. So nasa na lang talaga. Nasa preference na lang nung magja-judge. Para sa akin. Mas ito personal lang to. Personal preference ko to. Bilang EJ Power. Bibigay ko siguro kay Apex. Hindi ko sinasabing siya yung panalo, pero ako lang yun. Parang kung ako yung magde-decision. Hindi ko sinasabing lumamang yung material niya ay Balakid. Hindi. Andun lang sa point na mas na-tripan ko bilang ako yung yung ginawa ni Apex. Siguro mas na-tripan ko yung pagiging natural nung niya, nung material niya. Though solid yung kay Balakid, yung pagiging complex nun. Pero mas napakita dito ni Apex na na kaya kong i-hype yung tao kahit sa simpleng mga bara lang. Na alam mo yun, hindi ko na kailangan gawing complex. Papakita ko lang pagiging natural na na battler, na MC. Pero solid din si Balakid. Tangina. Isa to. Dahilan, ito yung dahilan ba't isa to sa sa top 5 battles ko sa buong lahat ng laban ng Flip Top. Pwede ring recency bias lang din dahil huling bumanat si Apex. Yeah. Pero ako dito, personal lang to. Choice. Apex. Hello! Grabe yung laban yun! Siyempre, pinapanalo kayo lahat! Ang boto! Unang beses nangyari sa Flip Top. Isa, hindi bumoto. May, 3-1-1. Panalo sa Balakid. Nasa preference ng judge. So majority decision, technically majority decision yung nangyari kay Balakid. Isa kay Apex, 3 kay Balakid. Curious ako sa sa judging. Tingnan natin.
Oh. Nag-scoring sila ng punchline. Which is din. Valid din naman. Kung punchline count at kung sa scorecard niya is nanalo si Balakid. Pwede rin yun. Yung score ko, bali 25-22. Wala. Ano ba si Abra? Si Abra yata yung inaasar nila. Actually, sa mga battle na to, mahirap kasi pag wala kang pananda kasi una 5 minutes yung round. Kaya naghanda ako ng papel para ilista ko na naman yung technicality nila. Si Balakid, meron siyang 25 punchline na sa akin, 25 punchline. Si Apex meron siyang 24 punchline. Oh. Then meron si Balakid isang slip, si Apex naman dalawang slip. So ang score sa akin nila supposed to be 10-9 in favor of Balakid. So binilang ko, sinama ko yung dalawang slip ni Apex. So naging 10-8 in favor of Balakid. Elements, rapido. Bali itong ginawa ko sa angulo lamang si Apex kasi tinira niyo sa magiging college ni Balakid. Sa yung pag-freestyle at yung pag-judge. Bago yung points nito, bali umabot na 15 over yung punchline ni Apex. Kay Balakid naman mga 15-17 gano'n. Pero mas lamang pa rin si Apex. So ginawa ko kasi yan. Mas malakas yung points ng punchline ni Balakid kasi mabigat Kumbaga 2 points yung bago yung mga punchline ni Apex 1 point. Gumamit din si Balakid ng wordplay at multis. Si Apex at hashtag at yung mga jokes niya. Pinatunayan niya na bar over jokes talaga ni Balakid. So Balakid to. Balakid din si Rapido. So ang bumoto ay Balakid is si Fro, si Flick G, tsaka si Rapido. So the rest is either kay Apex o yung no vote. Walang personalan ayun lang dun sa walang personalan ayun lang dun sa nakita ko. Magaling si Balakid, napakalalim. Respetado ko yun. Pero sa nakita ko na nakuha ng crowd ni Apex ako. Pero makikita natin yung pagmamahal ng mga tao. Pareho naman halos magkakita. Si Badang pa pala yung nag-Apex. Tanginang yan. Respetado ko yun. Pero sa nakita ko na nakuha ng crowd ni Apex ako. Pero makikita natin yung pagmamahal ng mga tao. Pareho naman halos magkakita lang. Konti lang din ako pero hindi ko sila pwede i-vote Dalawa. Kaya sa akin, Apex. Patawarin niyo na ako yung hindi bumoto. Kumbaga sa akin kasi parang nangyari. So si Delo yung hindi bumoto. Si Delo yung no vote. Kasi nag-Apex si Badang. Tapos yung unang tatlo is si Balakid. Patawarin niyo na ako yung hindi bumoto. Kumbaga sa akin kasi parang nangyari. Parang pinaglaban mo yung New York Yankees ng baseball sa LA Lakers ng basketball. Balakid, magaling siyang gumamit. Totoo, yun din yung yun yung feels ko kanina nung nagde-decide ako kung sino yung panalo sa kanilang dalawa. Kasi gumamit sila ng ng magkaibang sandata na hindi pwedeng pagbanggain. Alam mo yun, parang lalot isang round lang yung yung gamit nila. Walang ibang round na pagbabasihan na pwedeng pagkumparahin ng mga susunod na round pa na pwede nilang gamitin sa battle na to. Wala isang round lang Tas solid pareho yung binigay nila. Kaya parang ang hirap i-judge nung ganun. Reference ng mga wordplay malalalim. Apex, gumagamit siya ng jokes na may artistic creativity sa movies. So ang layo ng para sa akin, nagbari lang sila na magkaiba ang hirap i-judge or So sa akin, siguro pareho silang panalo, pareho silang magaling saludo sa kanila. Yes sir, yun.
Maraming salamat sa mga nanood nitong video na to. Pasensya na sa mga nasa live kanina, medyo naputol yung live natin for some reason. Pero yun, salamat kung umabot kayo sa punto ng ng video na to. Like nyo na lang yung video na to, tas subscribe na rin kayo kung di pa kayo nakasubscribe. Maraming salamat sa inyo. Balakid versus Apex, napaka-solid na laban. At kita-kits tayo sa susunod na episode. Ingat lahat guys. God bless.